Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Mericar Pasang. Tungkol ito sa pahayag ni Professor Ronald Llamas, isang dilawan na political analyst, kung saan sinupalpal niya ang Marcos administration sa kapalpakan sa anti-corruption drive. Unipink, watak-watak na. Paano? Gusto nilang makipag-unite sa Marcos administration. Ngayon, palpak naman. I don't know kung itutuloy nila. Pakinggan natin interview niya sa mainstream media. Right. No big fish charge, no big fish in jail. What are the prospects for 2026? The government moved the deadline to January. Diba? They promised in December. So, what do you see happening? Well, medyo hindi maganda for the government. Yon. Itong walang nakasuhan o napakulong ng mga big fish as promised before Christmas. Hindi rin maganda sa gobyerno na nag-unravel na yung ICI. Mukhang mag-isa na lang yung natitira sa ICI, hindi pa siya yung pinaka-popular na member ng ICI. At ang hirap magkaroon ng quorum kung mag-isa ka lang. At ikatlo, ay mukhang yung economy ay medyo hindi ganun kaganda, below targets mismo ng gobyerno. Kaya at panghuli ay bumababa yung approval ratings ng presidente. I wonder what the mood is in Malacanang as they welcome the new year. Ano sa tingin mo? Well, tingin ko, yung iba doon nakikita na medyo hindi pa sila safe. Pero yung iba, baka chill lang. Ang chill-chill attitude na yan, talagang hinabol sila. Masyado silang chill. Medyo, no? At kung hindi nila aayusin itong mga naging problema nitong, sabi mo nga, eventful year to say the least, sa 2025, ay malaki ang kanila magiging problema sa 2026. Yun. Okay. Now, the PBBM versus Sara in the polls. Bagsak na bagsak si President Marcos. And there is, correct me if I'm wrong, supposed to be an impeachment complaint against him in the offing or being cooked up by some parties? Well, dati pa namang nag-threaten yung Vice President ng impeachment laban sa presidente. Pangsagot niya doon sa impeachment laban sa kanya. Pero dahil nga hindi na-impeach si Vice President Sara dahil sa Supreme Court, ay medyo hindi rin ganun kadali na i-impeach yung presidente. Dahil binago ng Supreme Court yung rules of impeachment, ginawang mas mahirap. At ikalawa, ay palapit na ang 2028. So yung mga tao ay mas doon na mag-i-invest sa 2028 rather than have an impeachment either of the Vice President or the President na at this point medyo ganun kahirap next year or next 2 years. Okay. So, agree ako dito sa sinasabi ni Ronald Llamas na pag hindi nila ayusin itong performance ng Marcos Jr. government, 2026 for them is a very bad year. Walang napakulong. Paldo yung kanilang promise na bago magpasko may makukulong. Mamaya binago nila bago mag New Year. Ngayon, tapos ng New Year, wala pa rin nakukulong. Happy ba ang taong bayan? Wala. Ang dami ng dismayado sa gobyerno ito pagdating sa laban nila kontra korupsyon. Ang perception is may tinatabunan, may prinoprotektahan. Sample na lang, yung Cabral Files na siniwalat ni Congressman Libeste. Imbes na imbestigahan nila, gusto pa nilang imbes na imbestigahan nila yung Cabral Files na yon para
habulin yung mga nagsingit-singit sa DPWH budget. Ang tinatarget nila na imbestigahan si Congressman Libeste, puwersahan daw niyang kinuha. Yun pa ang kanilang tinutumbok, hindi yung laman ng files. But at least, sabi ni Congressman Libeste na by saying na pinersa kong kinuha, although hindi, inaamin nila nga authentic nga, tunay nga ang laman ng Cabral files. Oh, ito, sinigundahan ni Mayor Magalong. Nakakuha si Mayor Magalong ng kanyang Cabral files sa ibang sources. Sabi ni Mayor Magalong, parehas ng laman ng Cabral files ni Magalong at Cabral files ni Libeste. Ibig sabihin, wala na silang lusot. Oh. So ngayon, dito mo makikita na may pinagtatakpan. Pati nga si Senator Lacson, umalma na rin siya eh. Sinupalpal niya si Auntie Claire Castro na very irresponsible yung sabihin nyo na hearsay yung Cabral files nang dahil lang hindi inautingit-tikit ng DPWH. Wala, umalma si Senator Lacson at nag-promise siya na imbestigahan ito pag nag-resume ang session ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Okay? So, ayan. ICI, wala na. About to die, ang ICI, nasa ICU na. Hilimat yun. Isang commissioner na lang naiwan. How can you maintain a quorum kung nag-iisa ka? So ano kayang gagawin ng presidente? I-dissolve na lang niya or mag-appoint siya ng 2 bagong commissioner? Sabi ni Mayor Magalong, wala na daw mag-volunteer. Wala nang gustong magtrabaho sa ICI kasi nga wala namang pundo. Ano ba yan? Kawawa si Mayor Magalong, gumastos ng sarili niyang pera, 30,000, di man lang niripan. Wah! Ano ba ito? Imbes na yan ang pinagmamalaki ng Pangulo na katunayan nga ayaw niya ng korupsyon, hinahabol niya ang mga kawatan. Palpak naman ang kanyang ICI. Kaya sino pang magtitiwala sa kanila? So, good luck sa Marcos Jr. Administration. Sana pagbutihin nyo ang performance nyo sa taong ito. At good luck sa inyong plano na pagsampa ulit ng kaso kay impeachment case laban kay VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una si Angkol ang natagaan og gero. So, salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. Og karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok imong estudyante? Duha. So unsa na yung mga grade? grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Garis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Kol. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin.
Oo nga kwan. So naa pa kay asawa karon Col. Nagkuan naglakaw man siya nag-apro ng pas hindi na to siya mag. Oo, so nakalakaw siya. Mm. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oh, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.